Hello, magandang araw mga kabayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang level 2 sa trading. No? Ano nga ba ito? Pero bago yan, kung napansin nyo, nawala ako kasi nagbakasyon ako sa Pilipinas. At kung tatanungin nyo naman kung ba't hindi ako nag-trade dun sa Pilipinas kasi nga medyo hindi ko kayang isugal ang pera ko dahil medyo mahina ang internet natin sa Pilipinas. So, anyways, I'm back. At ano ang level 2 sa trading at paano ito gamitin? Pag-usapan natin ngayon yan. No? Maraming trader ang marunong tumingin ng chart pero konti lang ang gumagamit ng level 2. So, may mga kilala nga ako, usually nag-trade lang sila pero wala nga silang level to sa sa platform nila. So sa video na ito, ipapaliwanag ko sa kung ano ang level 2, paano ito basahin at paano ito makakatulong sa day trading. Sa day trading lang naman to pero kung hindi ka naman mga scalper, so hindi mo talaga kailangan ng level 2 kasi mabilisan lang to. Okay. So, ang level 2 ay tinatawag ding order book o market depth. Dito natin nakikita ang mga presyo kung saan gustong bumili ang buyers at kung saan gustong magbenta ang sellers bago pa man mangyari ang actual trade. So, makikita mo yan, mga nakapila sila. No? Kapag ikaw ang nag-transact, pipila ka din dyan. Pero mabilis yan. No? Milliseconds mga transaction, kada mabilis yung mata mo. Sa kaliwa makikita ang bid, ito ang presyo ng mga gustong bumili. Okay, sa kanan naman ang ask, presyo ng mga gustong magbenta. So may mga makikita rin kayong mga numbers na nagsasabi kung gaano karami ang shares ang nakaabang. Kung makikita nyo, ganyan lang ang nakalagay dyan. Pero, plus 20 ang lahat ng mga yan. So, plus, kung 1 lang yan, ibig sabihin 100, 200. Okay? Basta plus 20 sila. Bakit importante sa day trading ang level 2? Mahalaga ang level 2 dahil dito natin nakikita ang kung saan malakas ang demand o supply. So pag may mga nakita ka dyan naman 50,000 shares sa na bibili, so malamang lalakas ang loob mo na mag-stay kasi alam mo na may parating na malaking share na malaking bibiling share na. Pwede itong makatulong sa pag-timing ng entry, pag-spot ng resistance, at pag-detect ng kung may malaking seller. So, usually kapag may mga support tsaka resistance tayo, makikita mo dyan yung mga malalaking mga buyer, malalaking seller. Usually, kung may mga sa specific na presyo, halimbawa sa kung kasalukuyang $2 tsaka $2.30 yung presyo, tapos makikita mo may 50,000 na bumibili sa presyo ng $2, so alam mo doon magkakasupport sa presyong $2. Okay, so kapag may nakita ka sa bid ng malaking like 50,000 shares, makakatulong sa iyo ito para mag-decide kung papasok ka na. Vice versa naman kung sa seller ang malaki, out ka na bago pa man mapuno ang order na yon. So kasi nga pila-pila yan, no? Kung minsan makikita mo 50,000, hindi naman siya agad napupuno kasi di ba may mga yung nagbebenta naman kung minsan walang kompleto na 50,000 na nagbebenta. So hahati-hatiin nila yon. Kung merong 10 nagbebenta na tig 5,000, hati nila yun sa 10. So 5,000 ng mga tapos mababawas yun. Kaya
hanggang sa mapuno yung 50,000 na order niya. Okay? Kapag may malaking order sa isang presyo, tinatawag natin itong wall. So halimbawa may 50,000 shares sa bid sa halagang $2.30. Asahan mo pipigil ito sa pagbaba ng presyo, magiging wall ang 2.30 nang dahil sa 50,000 shares na yun. Okay? So i-explain pa natin ng further. I-screenshot natin to. Okay, so ito yung bid, no? Ito yung bid. Okay, ito naman yung mga stock exchange. Ayan. So diyan dumadaan yung mga yung mga kung bibili ka, tapos diyan yung mga dumadaan. So ito rin yung sa sa mga bumibili. Ito yung exchange. New York Stock Exchange. So iba-iba sila, no? Tapos dito yung mga bumibili sa bid. Ito sa gitna yung yung kung magkano, ito yung price nung nung stock na bibilhan nila, no? So ito 187 plus 20, di ba? So 18,700 shares ang binibili nito sa presyong 1.090. So kung halimbawang ngayon, kung halimbawang 1.1, halimbawa 1.1 yung presyo ngayon nito, asahan mo sa pag bumaba siya at 1.090, papasok na itong 18,700 shares na to. So bibili na siya sa yan. So kung malaki-laki ito, halimbawa 50,000 shares siya, so pwede kang kung 1.1 siya ngayon, pwede kang munang mag-hold hanggang sa, kasi alam mo 1.090 papasok yung malaking buyer, no? Ito siya. So ganun sila. Okay, mabilis ang niyan, mabilis yung paalitan niyan, kaya minsan alam mo yun, focus ka kasi, pero kahit na mabilis yan, makikita mo naman yung mga yung mga malalaking presyuhan dyan. Okay, malalaking mga buyers, no? Tapos okay, so eto tayo, no? So etong level 2 naman na to, siya, no? Pag open ng market. So pag open ng market ng 9:30 sa sa US, pag open ng market, ganyan na magiging itsura ng same pa din siya. Madadagdag lang kung makikita tong LULD na to, itong LULD nito, tsaka ito sa kabila, LULD. Kung mapapansin mo, itong nasa ilalim ng bid, itong LULD, ito yung mag-halt yung trading sa ganitong presyo, 1.030. So ibig sabihin, pag bumaba siya ng 1.030, mag-halt na yan, mag-i-stop yan. Pero tuloy-tuloy pa rin yung mga nagsa-trade dyan sa loob, pero nag-i-stop siya kasi ginagawa nila to para nga hindi masyadong bumaba ng mabilisan, hindi masyadong tumaas ng mabilisan yung isang stock, yung presyo ng isang stock sa pag open ng market, no? Pero pagka pre-market o lang yan, tumataas, bumaba lang mabilisan yan. Okay, pero pagka open ng market, ayan, nila, kinokontrol na nila. So dito naman sa kabila, sa baba ng AS, sa kabila ng AS 1.330, itong LULD na to, ito naman yung mag-halt siya sa taas. So kung umaangat yan, kung halimbawa umaangat siya tapos 1.328 ka na, so mas makakabuti sa'yo na mag-out ka na, kasi nga mag-halt siya ng 1.330, medyo mahihirapan ka ng lumabas. Maganda maka-out ka na, ay hindi mo gugustuhin na nando ka pa sa loob na naka-halt siya. Okay,
So yan yung level 2 natin, no, sana may apply nyo sa sa pag day trading nyo. So, hanggang sa muli, paalam.